Ito pala ang kwento ng buhay ni Charlie Suarez, isa sa mahusay na boxers dito sa Pilipinas at tinaguri ang Kings of Warrior. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Charlie Coronel Suarez, na kilala sa loob ng ring ng boxing bilang Kings Warrior, ay isang walang talong Pilipinong propesyonal na boksingero, 2016 Rio Olympian, at aktibong sundalo sa hukbong katihan ng Pilipinas, Philippine Army. Isinilang noong August 14, 1988, sa San Isidro, Davao del Norte, Pilipinas. Tinahak ni Suarez ang isang maselekasyong paglalakbay mula sa masakit na pagpapakilala sa boxing noong kanyang kabataan hanggang sa matataas na ranggo ng pandaigdigang Super Featherweight Division. Maagang buhay at kabataan 1988 hanggang 1995. Si Charlie Suarez ay isinilang bilang nag-iisang anak sa isang simpleng pamilya sa Davao del Norte. Lumaki sa probinsya, ang kanyang maagang kabataan ay umikot sa pamumuhay sa bukid at sa malakas na impluwensya ng kanyang ama na isang dating lokal na boksingero. Noong 1995, sa edad na 7 taong gulang pa lamang, ipinakilala si Charlie sa boxing ng kanyang ama na naghangad na ang kanyang nag-iisang anak ay sumunod sa kanyang mga yapak. Ang mga unang taon ay naging mahirap, hindi nagustuhan ng batang si Suarez ang palakasan dahil ang pisikal na pagsasanay at mga sparring session ay masakit at nakakapagod. Gayunpaman, sa ilalim ng mahigpit na disiplina ng kanyang ama, nagpatuloy siya sa pag-eensayo hanggang sa unti-unti niyang nabuo ang matibay na katatagan at mga pangunahing gawi sa boxing. Ang amateur na sirkito at pag-angat sa katanyagan 2003 hanggang 2018. Nagbago ang pananaw ni Suarez habang siya ay nagkakaedad, na labis na naimpluwensyahan ng panunood sa pag-angat ng kanyang kababayang si Manny Pacquiao, na kalaunan ay naging kanyang tagapayo at pangunahing inspirasyon. Ang kanyang karera sa pakikipagpaligsahan ay gumawa ng malaking hakbang noong 2003. Pambansang Selection 2003. Sa edad na 15, nanalo si Suarez sa National Open sa lungsod ng Tagbilaran, Bohol, na nagbigay sa kanya ng pwesto sa pambansang koponan ng kabataan sa boxing ng Pilipinas. Pandaigdigang entablado 2007 hanggang 2009, lumipat siya sa Senior National Pool at nagdebo sa 2007 AIBA World Championship sa Chicago. Noong 2009, nakatuntong siya sa quarterfinals ng World Championship sa Milan, Italia. Dominasyon sa rehiyon. Naging isa si Suarez sa mga pilar ng amateur na palakasan sa Pilipinas matapos makakuha ng 3 Southeast Asian SEA Games gold medal sa 2 dibisyon, featherweight noong 2009, Vientiane, at lightweight noong 2011, Jakarta, at 2019, Maynila. Nakakuha rin siya ng silver medal sa 2014 Asian Games sa Incheon, Timog Korea. Ang Rio Olympics 2016, ang rurok ng kanyang amateur na karera ay dumating nang magkwalipika siyang kumatawan sa Pilipinas sa 2016 Summer Olympics sa Rio de Janeiro, Brazil, kung saan lumaban siya sa lightweight division. Bagaman natalo siya sa pamamagitan ng split decision sa unang round laban kay Joe Cordina ng Great Britain, ang karanasang iyon ang nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang piling boksingero. Kasabay ng kanyang masinsinang karera sa boxing, pumasok si Suarez sa hukbong katihan ng Pilipinas bilang isang aktibong sundalo. Pinagsasabay niya ang buong shift sa serbisyo militar at ang pagsasanay para sa mga kampyonato, isang dalawahang pamumuhay na nagpalitaw sa kanyang kilalang disiplina. Propesyonal na karera at ang Kings Warrior 2019 hanggang 2024. Matapos marating ang tuktok sa amateur na antas, gumawa si Suarez ng isang bihirang hakbang sa pamamagitan ng pagiging propesyonal sa medyo huling edad na 30 noong January 16, 2019, pinamahalaan ng dating gobernador ng Ilocos Sur na si Luis Javic Singson at sinanay ni Delphine Bajols, mabilis siyang umangat sa propesyonal na ranggo. Lumalaban sa Super Featherweight Junior Lightweight Division, nagsunod-sunod ang panalo ni Suarez sa Pilipinas at sa buong Asya, habang tinatalo ang mga kilalang kalaban sa rehiyon tulad nina Tom Jun Mangubat at Carlo Mag-Ali. Noong Marso 2023, naglakbay siya sa Sydney,
Australia, kung saan pinatumba niya via 12-round technical knockout ang wala pang talo noong si Paul Fleming upang makuha ang maramihang regional na korona. Nang sumapit ang September 2024, naabot ni Suarez ang isang malaking tagumpay nang talunin niya si George Castañeda sa Arizona upang makuha ang bakanteng WBO International Super Featherweight title, na nagtulak sa kanya sa top 10 world rankings ng The Ring at ESPN. Kontensyon sa pandaigdigang titulo at kamakailang karera 2025. Ang kanyang walang lamat na record ang nagbigay sa kanya ng katayuan bilang mandatory challenger, na nagbunga ng pagkakataon para sa pamagat ng kampyon sa daigdig laban sa WBO Junior Lightweight Champion na si Emmanuel Navarrete noong May 10, 2025, sa San Diego, California. Nagtapos ang laban sa isang malaking kontrobersya. Itinigil ang laban sa ika-long round dahil sa malalim na hiwa sa itaas ng kaliwang kilay ni Navarrete. Sa simula, idineklara ng referee na ito ay sanhi ng aksidenteng pag-uumpugan ng ulo na nagbigay kay Navarrete ng technical decision win. Gayunpaman, iplado ng kampo ni Suarez ang desisyon gamit ang mga video footage na nagpapatunay na ang hiwa ay dulot ng isang legal na suntok ni Suarez noong ika-6 na round. Dahil dito, binago ng California State Athletic Commission ang resulta at ginawang no contest NC, kasabay ng pag-utos ng agarang rematch. Hindi nagsayang ng oras si Suarez upang panatilihin ang kanyang momentum. Noong July 18, 2026, sa National Orange Show Event Center sa San Bernardino, California, nakatunggali ni Suarez si Manuel Avila ng Mexico. Pinadominahan niya ang laban at nakapagtala ng first round knockout upang matagumpay na muling makuha ang kanyang WBO International crown. Ngayon, sa edad na 37 taong gulang, ang walang talong, Kings Warrior, ay nananatiling pangunahing mandatory challenger para sa buong Unified World Championship, habang pinagpapatuloy ang kanyang pangarap na sundan ang yapak ni Pacquiao at magdala ng isa pang pangunahing pandaigdigang titulo sa boxing para sa Pilipinas. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!